Inaamin ng gobyernong ito na galing mismo sa abogado ng gobyerno kasi ang Solicitor General, abogado ng gobyerno na talagang walang jurisdiction. Ibig sabihin, inaamin nila na illegal, unconstitutional ang ginawang pag-aresto, pagdetini at pagkidnap kay Presidente Duterte. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Yung pong mga respondents ay meron ngayong umagang obligasyon na sumagot. At ang mga respondents, like yung Secretary Remulla, sino pa? Si PNP Chief Marbil, General Torre, at basta apat ang dinimanda namin doon eh. Ang mag-re-represent sa kanila under the law ay ang Solicitor General. Kung matatandaan nyo, yung Solicitor General ay ilang beses nating tinurigsa. Katunayan, kanina lang, di ba, binanatang ko yung, pinaalala ko yung walang jurisdiction pero kung ano nung pinapile nila. Ganun pa man, sila ho ang abogado ng gobyerno sa aming petition for writ of habeas corpus. Kanina ho, nag-file sila ng manifestation ng opisina ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema. At ito po ang sinabi nila. Babasahin ko lang ho yung mga pertinent paragraphs. To recall on March 17, 2018, the Republic of the Philippines in the exercise of its sovereign prerogative under Article 127, Paragraph 1 of the Rome Statute, deposited with the Office of the United Nations Secretary General its written notification of withdrawal from the statute. The withdrawal took effect on March 17, 2019. Paragraph 4 sa kanilang manifestation sa Supreme Court. Ang sabi ho ng Office of the Solicitor General, in steadfast adherence to this sovereign decision, the Office of the Solicitor General has consistently maintained both in its submission before the ICC and its public statements that the case of the Philippines was not admissible and that the ICC failed to timely exercise its jurisdiction. Consequently, the Philippines government has no legal obligation to cooperate with the ICC nor recognize any process emanating from the ICC following the effectivity of the country's withdrawal from the Rome Statute. Considering the Office of the Solicitor General's firm position that the ICC is barred from exercising jurisdiction over the Philippines and that the country's investigative, prosecutorial, and judicial system is functioning as it should, the OSG may not be able to effectively represent respondents in these cases and is constrained to recuse itself from the participating herein. At ang prayer po nila, wherefore the OSG most respectfully prays that its manifestation of recusal in the above-captioned consolidated petitions be noted and or favorably considered. Ano pong ibig sabihin ng manifestasyon ng OSG? Ibig kong sabihin, the Office of the Solicitor General is in agreement with our position in the petition for the writ of habeas corpus na yung ICC ay walang jurisdiction. Kaya hindi raw nila pwedeng ipagtanggol, katawanin, irepresenta yung mga respondents, mga opisyalis ng gobyerno, ay ni Lucas Bersamin, ni PNP Chief Marbil, General Torres, ni Secretary Remulla. Hindi ho nila i-represent, ayaw nila. Sangayon sa kanila, kasi mulat sa poll, ang aming mga pahayag, internally, publicly, sa lahat, pati na sa ICC, ay sinabi namin walang jurisdiction ang ICC. Kaya consistent with that, hindi po pwede kaming mag-represent dito sa respondents kasi hindi na kami makaka-epektibong mag-depensa sa kanila kasi kontra na sa aming posisyon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, inaamin ng gobyernong ito
nagaling mismo sa abogado ng gobyerno kasi ang Solicitor General abogado ng gobyerno na talagang walang jurisdiction. Ibig sabihin, inaamin nila na illegal, unconstitutional ang ginawang pag-aresto, pagdetini at pagkidnap kay Presidente Duterte. Isal, dahil po Monday ngayon, una nating tatalakayin ang inyo pong columns sa Manila Times na pinamagatang Duterte's illegal arrest, unlawful detention, kidnapping and surrender of sovereignty by state authorities. Basahin ko lang po, Attorney, ang mga bahagi po ng inyo pong sulat. Given the importance of the dizzying events that are transpiring in this country following the illegal arrest, unlawful detention and kidnapping of former President Rodrigo Digong Duterte by state authorities, I am reproducing pertinent portions of the petition of habeas corpus filed with the Supreme Court on March 11, 2025, on behalf of his daughter, Veronica Kitty Duterte, to compel the government to bring back Digong, to wit. Nakadetalye po dito, Attorney, yung grounds to grant the petition and discussion. Sabi dito, under Rule 102, Section 3 of the Rules of Court, the requisites for an application for the issuance of a writ of habeas corpus is as follows. Requisites of application, therefore, application for the writ shall be by petition signed and verified by the party of whose relief it is intended or by someone, person on his behalf, and shall set forth A, that a person in whose behalf the application is made is imprisoned or restrained of his liberty, the officer or name of the person by whom he is imprisoned or restrained, or if both are unknown or uncertain, such officer or person may be described by an assumed appellation, and the person who is served with the writ shall be deemed the person intended. Letter C, the place where he is imprisoned or restrained, if known. Letter D, a copy of the commitment or cause of detention of such person, if it can be procured without impairing the efficiency of the remedy, or if the imprisonment or restraint is without any legal authority, such fact shall appear. And all requisites are provided in this petition. Naidetalye po dito, Attorney Sal. First, former President Duterte, in whose behalf this petition is filed, is currently detained and restrained of his liberty on an airplane bound for The Hague. These facts are admitted by the Philippine government, as shown in the attached PCO statement, Exhibit A. In the press conference of President Marcos, the airplane appears to remain under the control of the Philippine government. Second, the Philippine government, represented by E.S. Bersamin and Secretary Rimulya, Police General Marbil, Police Major General Torre, whose respective offices served and implemented the ICC arrest warrant on former President Duterte, are named and pleaded in this petition. Third, the former President Duterte was first detained in the Villamor Air Base in Pasay City. As mentioned, he is currently on an airplane bound for The Hague, Netherlands, which is reportedly scheduled to take a stopover for a few hours in Dubai, UAE. Fourth, based on the PCO statement and President Marcos' press conference, the former president's arrest and detention are supposedly pursuant to a warrant of arrest issued by the ICC, coursed through the Interpol by way of red notice. As mentioned, former President Duterte was only served a copy of the ICC arrest warrant at the Villamor Air Base hours after he was arrested. In the commotion that followed the forcible taking of President Duterte to the airplane, petitioner lost track of where such copy of the ICC warrant is. Under circumstances, petitioner is therefore unable to procure a copy thereof without impairing the efficiency of the remedies sought in this petition. Attorney Sal, mention po dito sa 4.6, if only to substantially comply with the requirement to provide a copy of the commitment order. Attached as Exhibit D is a copy of ICC document entitled Warrant of Arrest of Mr. Rodrigo Duterte, dated March 7, 2025. This is being reported by news outlets as the alleged warrant of arrest against former President Duterte. At nakadetalye pa dito, Attorney, yung Rule 102, Section 4 of the Rules of Court. The writ shall not be allowed if it appears that the person alleged to be restrained of his liberty is in custody of an officer under process
issued by a court or judge or by virtue of a judgment or order of a court of record, and that the court or judge had jurisdiction to issue the process, render the judgment, or make the order, the writ shall not be allowed. As shown below, however, the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Accordingly, the arrest warrant cannot be relied on as legal basis for former President Duterte's detention. Indeed, sa 4.8, the ICC has no jurisdiction over alleged crimes against humanity committed in the Philippines under the principle of complementarity embodied in Articles 110 and 1711 of the Rome Statute. The ICC is intended to complement, not replace, national criminal systems. Accordingly, the Rome Statute provides that the ICC can only exercise jurisdiction when the state is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution. Mentioned din po sa 4.9, as the government itself admits, this is inapplicable to the Philippines, and a submission to the ICC entitled Situation in the Republic of the Philippines dated September 8, 2022, the Philippine government asserted that, dito nabanggit Attorney Sal sa Section 31, the Philippine government has sufficiently established ongoing national proceedings with respect to alleged crimes committed throughout the Philippine laws between July 1, 2016 and March 16, 2019, in the context of the so-called war on drugs campaign, as well in the Davao area between 1 November 2011 and 30 June 2016, warranting the continuous deferral to the state's investigation. An order from the chamber disallowing the OTP's request crystallizes the principle of complementarity, which rightfully gives this preference to domestic proceedings as they progress to different stages of criminal justice. 37, the Philippine government submits that the OTP failed to meet the requisites in Article 17 in relation to Article 53, 1B, as there is an apparent conflict of jurisdiction between the court and Philippine government because 37.1, there are ongoing investigations or prosecutions of the same situation in the Philippines. 37.1.2, and this submission will demonstrate the Philippine legal system and relevant institutions are functioning. There are ongoing investigations of the crimes that may have been committed in the course of the drug war. National inquiries, investigations, and proceedings are being conducted by law enforcement agencies and heard by duly authorized prosecutorial and judicial bodies. Upon endorsement by the DOJ, the NBI conducts investigations. A number of these investigations have resulted in the filing of criminal complaints before different offices of the prosecutors in the Philippines. Some of these cases are pending before the Philippine courts. Accordingly, the Philippine government exercises primary jurisdiction over criminal acts that constitute crimes under Article 5, alleged to have resulted from the Philippine government's intensified campaign against illegal drugs. At ang inyo pong article ay pagpapatuloy sa susunod na linggo. Attorney Sal, ano po ang buod ng inyo pong pahayag? Well, gaya po ng pamagat natin dyan, yung pag-aresto, pag-detini, at pag-kidnap ng mga otoridad ng Estado, ng gobyerno, ay illegal lahat. At nilatag po natin kung bakit ang anak ng dating Pangulong Duterte, si Veronica Kitty Duterte, ay naghain ng habeas corpus petition. At sinabi po natin doon na yung habeas corpus petition ay isang petisyon upang ang gobyerno ay dalhin sa kanilang harapan ang isang mamamayan na inaresto illegal, dinitinging illegal, at itinakas. Sapagkat sa ating bansa, ang isang taong tatanggalan mo ng kalayaan, a man or a citizen that will be deprived of his life, liberty, or property,
has to pass through, kailangan nung dumaan sa legal na proseso. At nakalatag po sa ating batas kung paano tatanggalan mo ng kalayaan. Gaya ng aarestuhin mo o tatanggalan mo siya ng kalayaang gumalaw. Kukulong mo siya sa isang lugar. Ang sabi po ng batas natin, kailangan may demanda yan. Kailangan may preliminary investigation yan. Kailangan malaman natin kung may dahilan na siya ay formal mong ididemanda sa hukuman kung meron tinatawag na probable cause. At kung meron probable cause at maghahain ng gobyerno laban sa mamamayan na yan, natatanggalan mo ng kalayaan, ay kailangan na pag naihain mo na yan sa hukuman, kailangan ang isang hukom ay pag-aaralang personal. Kung meron ngang probable cause sa taong yan na maaaring nag-commit ng krimen, saka lamang po siya mag-i-issue ng warrant of arrest. Maliban na lang ang pag-aaresto na hindi kailangan ng warrant of arrest kung ito ay ginagawa sa harapan ng otoridad o ang otoridad ay may personal na kaalaman sa naganap na krimen. Maaari siyang arestuhin kahit walang mandamiento de aresto. Pero ito pong ginawa kay Presidente Duterte ay talagang nilabag nila sapagkat ito'y batay sa isang warrant of arrest na hindi inisyo ng gobyerno. Ang pag-i-issue ng warrant of arrest ay ibinibigay lamang sa hukuman dito po sa Pilipinas at hindi manggagaling sa dayuhang bansa o sa dayuhang institusyon. Kaya nilabag nila. Ano pa po ang sinasabi ng ating batas? Kailangan ang warrant of arrest ay ipapakita mo sa inaaresto mong tao. Yung hard copy, yung mababasa niya kung bakit mo siya inaaresto. Hindi po nagawa yan. Nung siya po, ang dating Presidente Duterte, ay lumapag dyan sa NAIA. Siya po ay inaresto nang hindi po ipinapakita ang warrant of arrest, ang kopya ng warrant of arrest. At dinala na siya. I-detainee. He was detained. Diyan po sa Villamor Air Base. At pagkatapos, saka lamang po pinakita, hindi mo yung hard copy, pero yung soft copy lamang ng warrant of arrest. So madalit sabi, illegal na nga yung pag-aresto niya, illegal pa rin yung pag-detain sa kanya. At pagkatapos, marami pa hong nilabag. Kasi dapat, ang isang akusado, ang inaaresto mo, bibigyan mo kagad ng abogado sa bawat sandali ng kanyang pagka-aresto at pagtanggal mo sa kanyang kalayaan ng paggalaw. Ay hindi po, sapagkat yung abogadong naghihintay doon sa NAIA, hindi po pinapasok para salubungin. Ang inyong lingkod naman, na abogado rin ng Presidente Duterte, 2 beses po akong nagtangka na pumasok, hindi ako pinapasok. 2 oras lang ang pagitan ng aming pag-landing ni Presidente Duterte, hindi rin ako pinapasok. Madalit sabi, the former president was deprived of legal representation from the moment he landed dito sa Pilipinas. At pagkatapos po nun, ano pa mga nilabag nila? Yung dating presidente ay may sakit. Alam naman nating lahat, sa edad niya lang, dati na talagang dadapuan ng kung ano nung sakit. Pero, ano ho bang ginawa nila? May nakaabang na ambulansya. May nakaabang na doktor, personal na doktor. Hindi po nila pinapasok, hindi nila dinala sa ospital.
kahit na humihingi na nakiusap po sila kung maaari na dalhin sa ospital si Presidente Duterte. Ang ginawa nila, kumuha lang sila ng doktor doon. Medyo tingnan lang, ang blood pressure o kung ano-ano pa. Pero alam po ninyo, iba yung dadalhin mo sa ospital. Nandun lahat ang equipments. Kasi nung araw na dumating siya, talagang naka-schedule ho siya na i-examinin. Hindi siya pinagbigyan. Kaya, yun ay paglabag na. Ano pang ginawa? Ito. Dapat binigyan siya ng kanyang mga abogado, pero hindi nga ginawa yun. Dapat dinala sa ospital. Hindi rin nila ginawa yun. Ano pa ang nangyari? Kinuha po nila ng sapilitan hanggang nagkaroon na ng sakitan doon. Kasi yung anak niya gustong kausapin ng kanyang ama, pinigilan at dinadala kung saan, hinihila. At yung kanyang ina naman, siyempre, yung kanyang anak ay hinihila o di siyempre, siya rin gustong puntahan yung anak, pinipigilan din siya, hinihila din siya. Kaya nagkaroon ng kaguluhan doon, nagkasakitan, sinasaktan yung mag-ina, may nasaktan din ng pulis. At pagkatapos, si Presidente Duterte, pilit pwersado po nila na dinala sa eroplano. At ang tawag po doon ay kidnapping. Ano ba yung kidnapping? Ang kidnapping ay dadali mo ang isang tao sa isang lugar na labag sa kanyang damdamin. Yun lang kidnapping na yun So madalit sabi, inilipad. Base lamang sa isang warrant of arrest na in-issue ng isang dayuhan. Okay. So nakikita po natin, hindi dapat siya inaresto batay sa isang warrant of arrest ng isang dayuhan. Kasi maliwanag ang batas natin na maaari ka lamang arestuhin ng isang warrant of arrest na inisyo ng bansang ito, ng gobyerno, ng hukuman. Hindi po nasunod yun. Ano pa? Ang ginawa po nila na pagtakas o pagkidnap ay isang napakalaki paglabag sa batas. Sapagat ang gobyerno, dapat pinapangalagaan ang mamamayan, pinapangalagaan ang sovereignty ng bansa, pinapangalagaan ang territorial integrity ng bansa. Hindi po nasunod na naman yan. Ang ginawa nila, sa halip na proteksyonan, sa halip na ikup-kupin at pangalagaan ang karapatan ng mamamayang itong si Presidente Duterte, ipinagkanulo nila, sinurrender, isinuko. Kaya hindi lamang si Presidente Duterte, isinuko nila ang kasarinlan. Kaya ito'y paglabag sa saligang batas. Puntahan naman po natin. Ang tanong, maaari ba ang isang warrant of arrest na indisyo ng isang bansa o ng isang institusyon ay maipatupad dito sa ating bansa? Ang sagot po dyan, maaari kung ikaw ay susunod sa patakaran na inilatag ng batas. Anong patakaran? Anong batas? Kasi meron tayong tinatawag na extradition law. Kung gusto niyo ang isang mamamayan na nag-commit ng krimen dun sa ibang bansa at kailangan yung kunin sa atin, kailangan na kayo'y mag-apply sa hukuman dito sa ating bansa at ipakita nyo ang mga kadahilanan kung bakit nyo gustong arestuhin ng isang mamamayan. Dapat mag-file kayo ng ano ba? O ng application sa hukuman.
para yung hukuman, matatawag ko yung gusto nyong arrestuin at pagbigyan siya ng pagkakataon ipaliwanag na mali ang ginagawa nila. At yun namang nag-a-apply ay ipaliwanag nila kung bakit kailangan na siya ay maaresto. Pero hindi po ginawa nila. Nilabag na nga nila yung ating batas. Lalabag nila ang batas kaugnay sa pag-aresto batay sa isang warrant of arrest na ibinigay ng hukuman. O ito pa, nilabag ako nila yun. Puntahan mo na rumbang ang warrant. Sabi po ito pong ICC ay walang kapangyarihan. Bakit walang kapangyarihan? Sapagkat unang-una, yung pong tratado at yung batas na lumikha sa ICC ay hindi yun na ilathala sa official gazette. At sa ating batas, ang anumang batas na lokal, batas na dayuhan, dapat itong nilalathala muna sa official gazette. Bakit kanyo? Bakit kailangan nilathala? Kasi dapat malaman ng mamamayan ano ba ang mga kalakaran na maaaring gawin ko na ako'y lalabag sa batas. Paano ko malalaman kung hindi nyo ilalathala upang malaman ng tao kung anong batas yan? Kaya sabi ho ng ating batas, hindi enforceable yan. Walang buhay yan, invalid yan. At ang Korte Suprema, sa kaso ng Tubera, sinabi na ho yan, hindi po pwede yan. Kailangan ilathala mo. Kaya yun, una ho, ang dahilan, sabi natin sa Korte Suprema, na walang karapatan, walang kapangyarihan ang ICC na makialam dito sa ating bansa. Number 1 mo yun. Number 2, ipagpalagay na natin na yung jurisdiction na wala sila ay nagamot dahil sinasabi ng mga ibang abogado, meron tayong tratado na ratify ng Senado, maaaring pwedeng sabihin na meron na silang jurisdiction. Di pagpalagay po natin na meron dati. Ang problema, malas na nga tayo. Umalis na tayo. So, wala na silang jurisdiction kasi may jurisdiction lamang na kung ito ay miyembro pa. Ito pa. Nung miyembro tayo, naging miyembro tayo, sinasabi batas na nakaroon lamang sila ng jurisdiction doon sa miyembrong Estado kung susunod sila sa tinatawag na complementary rule. Ano ba sinasabi ng complementary rule? Ang isang bansa na miyembro sa ICC, kung hindi ito willing, walang kakayahan na mag-usig ng mga nag-commit ng krimen laban sa sangkatauhan or crimes against humanity like mass murder, genocide, aggression at kung ano-ano pa. Kailangan yung bansang yan ay walang kakayahan. At kung may kakayahan man siya, ay hindi rin siya gustong magpursigi ng pag-usig. Ibig sabihin, he may be willing, pero hindi niya gagawin. Unwilling siya. Madali sabi, pag ang isang bansa, walang kakayahan na mag-usig at kung may kakayahan man, ito ay ayaw niyang gawin, pwede yung pumasok. Pero ang problema, kahit nasabihin mong dating miyembro, kahit sasabihin hanggang ngayon, hindi nga po pwede. Kasi nga, meron tayong kakayahan. Inuusig natin ang mga kriminal. Buhay na buhay ang hukuman natin. Buhay na buhay ang prosecution's office natin.
marami na tayong convict, meron din inabsurd. Nulong natin 2 presidente. Ano pa? Lais natin, yung batas talaga kaya. So, paano makakapasok ang ICC? Ang daming grounds na wala sila jurisdiction. So, madalit sabi, walang jurisdiction ng ICC. Illegal ang kanilang pag-issue ng warrant sa isang mamamayan ng isang bansa na hindi miyembro ng ICC. So, lahat ng ginawa nito, illegal. At sino man ang magpatupad ng illegal na inisyo nito, gobyerno man, o mga pulisman, o mga opisyales, din. Tapos, ang among illegal na bagay, lahat ng gagawin mo magiging illegal yan. No, ang naging problema yan. Kaya, walang jurisdiction. Pero pero sa ilalim ng batas, alis kayo at namin yung meron kayong na mag-cooperate sa amin. Teka muna, yung investigation pang-aus ng kapaliwanag siya kung bakit siya inaaresto. Hindi nyo yun eh. Ang investigation ginawa siya. Hindi lang ako lang pumasok. Kung pumasok sa complementary rule. Madalit sabi, at isa pa, ito babalik-balik tayo sa jurisdiction. Kahit na issue ng sumulat sa at sinasabi doon na pag meron silang arresto sa isang mamamayan at na-arresto ng bansa kung saan naroon, kung tagaroon siya, kailangan dumaan sa isang judicial authority. Ano bang judicial authority? Ito namang mga nandiyan sa DOJ, sila raw yung judicial authority. Yan ang malaking kabalbalan. Judicial, administrative, executive sila. Ang judicial, yung mga hukum lamang. So, sabi, kahit yung batas nila, sinasabi, dumaan kayo sa hukuman, mag-apply. Kailangan malaman ng local courts kung valid o hindi ang ginagawa nyo. So, madalit sabi, kahit saan nyo tingnan, talagang illegal ang ginawa nila. Siguro, tingnan muna tayo. MJ? Yes, sir. Samantala, pakinggan muna natin ang bahagi ng speech ni Davao City Mayor Baste Duterte kay Marcos Jr. sa selebrasyon kahapon sa Araw ng Davao. Mr. Marcos, how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved, Mr. Marcos. We will stand up and we will fight back. Kita mga taga Davao, ingon ani na siya. Labi nanto mga dugdugay dire o niya kanang nituo sa plataporma o politika sa kuamahan. Nga ilang gikuha kaning administrasyon ni Marcos o si Bongbong Marcos mismo binigay niya sa ICC. Murag wala lang, ato na lang, murag walay nahimo ang atong pinalanggang amahan diri sa Tundak Bayan.
Kibaw mo, di ko matingala gyud, tinuod lang. Di ko matingala. Nganong ingon ani karon? Kay because Rudy Duterte stood up for every tanang mga traditional politicians di nila gusto nga kausaban aning nasura ni. Una, along aning with Marcos o kani mga ubandaring mga bagagnaw ng mga politiko, di nila gusto nga naa ng Rudy Duterte diha kay mabulilyaso ang ilang mga dola sa gobyerno. Gusto ko lang ni Ingnon kay Bongbong Marcos. Aside you not being loved by the people, all you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Kalimot oroy ang nakita'y nagtabang sa iya makalingkod sa diha karon sa ginalingkuran. And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. I pray. Di gyud ta matingala. Kay kung ang sabo para sa ilang para pampadugay sa oras sa trabaho, ang sabo sa atoa mudaot og mga pamilya, mga komunidad, o mga inosenteng kinabuhi. Di ko matingala nga nung ingana na sila. Sige lang. Iba mo, si Rudy Duterte, nga nung naaresto sa, naasa diya karon sa ICC, kay ning barog sa saya mga tinuuhan sa politika, nga tanaw niya, mo'y makapasaka o makapalambo sa kinabuhi sa mga Pilipino. Okay ba mo, dili gini panahon nga magluya-luya ta. Dili gini panahon para magluya-luya ta. Dili nato sayangon ang sakripisyo nga gipakita ni Rudy Duterte. Di gyud ni mahuman karon ug di na gyud ni mahuman. Yan po, Attorney. Narinig po natin ang mga pahayag ni Mayor Baste Duterte. Anong masasabi mo, sir? Inagpis ng isang anak sa sinapit na kanyang ama na dating presidente ng Pilipinas. Natural lamang po yan. Kahit sinong anak ay ganyan ang sasabihin. At yung mga sinasabi niya naman may batayang legal. Gaya ng pinaliwanag ko na sa inyo kanina.